Ang kwentong mapapakinggan natin sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Chris. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Abuyog, Leyte. Bago natin simulan ang kwento mga kabaryo, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lamang ang subscribe button. Mapapakinggan nyo rin kami sa kwentong kalakbay. Bali ngayong araw pala, 2 istorya yung mapapakinggan ninyo. Yun lang naman, ituloy na natin ang kwento. Isang ordinaryong manggagamot lamang si Lolo Erning. Noong mga panahong nasa edad 30 mahigit pa lamang siya. At tanging panggagamot lamang sa mga simpleng sakit ang kanyang ginagawa. Hindi kasi ito masyadong maalam sa larangan ng panggagamot. Mapagpalang araw kabaryo at sa lahat ng mga masugid na nakikinig dito sa inyong programa. Itago mo ko sa pangalang Chris. Naninirahan dito sa parte ng Abuyog, Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ni Lolo Erning at kung paano siya naging isang ganap na batikang albularyo. Isang araw noon, habang naglalakad si Lolo Erning sa gitna ng kagubatan at naghahanap ng mga halamang gamot, ay may narinig siyang mga kaluskos at ingay sa may talahiban. Noong una, inakala niyang baboy ramo lamang yon o anumang hayop na naninirahan sa gubat. Kaya ang nasa isip niya, lalagpasan niya na lamang yon at wag nang pansinin pa. Dahil naman sa nagmamadali na siyang maghanap ng mga halamang dahon at kinakailangan niya yon para sa susunod na araw ng gamutan. Subalit habang papalapit siya ng papalapit, ay unti-unti niyang naririnig ang ingay na para bang tao yung nangangailangan ng tulong. Kung kaya naglakas ng loob siyang lapitan ang parte na yon kung saan banda nang gagaling ang ingay. At doon nga, naging malinaw na nga sa kanya ang lahat. Noong tuluyan niya ng malapitan yon, ay tumambad sa kanya ang isang matandang lalaking sugatan. Nakahandusay ito sa lupa at humihingi ng tulong. May tao. Tao nga. Sambit niya sa kanyang sarili at agaran na nga niyang pinuntahan ang kinaroroonan ng taong nangangailangan ng tulong sa kanya. Kaagad nang lumapit si Lolo Erning at agarang tinulungang iayos sa pag-upo ang matanda. Tatang, ano po ang nangyari sa inyo? Bakit ang dami niyo pong mga sugat? Tanong niya sa matanda nang may ayos niya ng upo. Hindi naman makasagot ang matanda sa tanong niya dahil siguro sa iniinda nito ang mga natamong sugat sa katawan. Kaya naman ang ginawa ni Lolo Erning ay inakay niya ito at iniuwi sa bahay. Pagkarating niya sa bahay ay agaran niyang tinawag ang kanyang asawa nang sa gayoy matulungan siyang asikasuhin ang matanda. Nagulat naman ang kanyang asawa nang makita siyang may akay-akay na matanda. Nagtanong ito kung bakit kasama niya yon. Mamaya ka na magtanong, Inday. Halika, tulungan mo ako ditong gamutin ang matandang ito. Diyos ko, grabe kung sino mang nakasagupa ng matandang ito. Tugon ni Lolo sa kanyang asawa. Kaagad namang kumuha ng mga kagamitan sa panggagamot itong si Lola Inday. At pagkatapos nun ay dinala niya kay Lolo Erning. Habang ginagamot ni Lolo ang matanda, ay nag-init naman ng tubig si Lola para pagtimplahan ng kape ang dalawa. Sa paglipas ng ilang sandali, ay natapos ng gamutin ni Lolo Erning ang matanda. Habang nagkakape sila, ay doon na naikwento ng matandang albularyo kung ano ang nangyari sa kanya at bakit nakita siya ni Lolo Erning sa ganoong sitwasyon. Ayon nga sa matandang albularyong si Tata Esteban, ay may hinuhuli siyang aswang na
mambabarang na naninirahan doon sa baryo kung saan nakatira itong si Lolo. Kaya naroroon siya't nagmamasid-masid. Subalit, noong napadpad siya sa may kagubatan, ay doon niya na naaktuhan ang lalaking aswang. Nalaman din ng albularyong kaanak pala ng kapitan sa baryong yon ang aswang na hinahanap niya. Kaya naman, nagkasagupaan sila. Subalit sadyang napakalakas ng aswang at gawa na rin ang katandaan niya. Kamunti ka na siyang mapatay nito. Mabuti na lang at may naipon pa siyang konting lakas. Kung kaya, ibinuhos niya na't lumaban talaga siya para hindi matalo ng aswang na yon. Hindi ko lubos sa kalain na may aswang palang naninirahan dito sa baryo namin. Bulalas na wika naman dito ni Lolo Ernie. Anya pa, kaya pala ilang araw na rin siyang nakakarinig ng huni ng wakwak sa kanilang baryo. Kaya lang ay hinahayaan niya lang yon sa pag-aakalang napapadaan lang at nagkakataon lamang yon. Hindi lang nagkataon ang lahat, bata. Pagkat sa tingin ko, kagagawan iyon ng kaanak ng kapitan. Habang nag-uusap sila, ay sinuwestiyon naman sa kanya ng matanda na kung nais niya bang mas matutunan pa ang kanyang kakayahan sa panggagamot, ay tuturuan pa siya ng matanda ukol sa larangan ng pagiging magaling na isang albularyo. Hindi naman nagdalawang isip itong si Lolo Erning at walang pag-aalinlangang sunod-sunod itong tumango. Simula nga noon, kabaryo, ay tinuruan na nga siya ni Tata Esteban kung paanong gawin ang tamang proseso sa panggagamot. May inaral din silang mga orasyong Latin. Tinuruan rin siya nito sa kung papaanong makipagsagupa sa aswang at pinalakas pang lalo ng albularyo ang kakayahan ni Lolo. Sa paglipas nga ng mga araw, ay unti-unti nang natututunan ni Lolo Erning ang tamang pamamaraan sa pagiging albularyo. Dumagsa na rin ang mga taong nais magpagamot sa kanya at hindi nga kalaunan ay mas dumarami pa ang mga taong nagpapagamot sa kanya. Lalo na noong nalaman ng mga itong may napagaling si Lolo Erning na batang kinuha ng engkanto. Si Tata Esteban naman ay pasimple lang na nagmamasid sa paligid at hinahanap ng kanyang mga mata ang kamag-anak ng kapitan. Batid niya kasing may gagawing masama na naman ito kung kaya lumalapit sa baryo nila Lolo Erning. Pansin rin itong tila ba sunod-sunod na nagkakasakit ang mga tao sa baryong yon. Tang, ayos lang ho ba kayo? Tanong naman dito ni Lolo sa matandang si Tata Esteban. Nang matapos na siyang manggamot sa mga taong may sakit, sinabi naman ng matandang may kutob siyang may kakaibang ginagawa sa kanilang baryo, ang kaanak ng kapitan. Tata Esteban, ano ho bang ibig ninyo sabihin? Kunot noong tanong niya. Hindi mo ba napapansin, iyo? Halos sunod-sunod na ang may mga sakit dito sa baryo ninyo. Napapaisip naman si Lolo at napasabi sa kanyang sarili, bakit hindi niya naisip yon? Pansin niya pa namang nakaraang araw pa dumadagsa ang mga kababaryo niyang may mga sakit at ang lahat ng yon ay halos pare-pareho ang dinaramdam. Pagdudumi, pagsusuka, pananakit ng tiyan at sobrang taas ng lagnat. At ang lahat ng yon ay pawang mga nausog lang ng kung sino mang tao. Minsan kasi ay may mga taong nagugutom lang, tapos bigla kang babatiin o kaya'y tapikin, kung kaya'y hindi sinasadya ng mga yung mausog ka. Ang iba naman, pagod na pagod, kaya hindi rin maiwasang mausog ka kapag nagkataon. Sa susunod, lahat ng mga gagamutin mong tao ay pagmasdan mong maigi at ugaliin mong basahin ang kanilang katauhan para malaman mo kung anong klaseng nilalang
ang may kagagawan sa kanilang pagkakasakit. Aniya sa kanya ni Tata Esteban. Tumango naman siya at sinabing pag-aaralan niya sa susunod ang bawat ikinikilos ng mga taong magpapagamot. Siya nga pala, Erning. Samahan mo ako mamayang gabi. May pupuntahan tayo. Tumango naman siya bilang tugon sa sinabi ng matanda. Batid niya kasing magmamanman na naman si Tata Esteban dahil magpasa hanggang sa ngayon ay hindi niya pa rin mahuli-huli ang aswang na mambabarang. Malamang sa malamang, nagpapagaling pa po yung aswang na nakasagupa ninyo, Mang Esteban. Ikaw ba naman ang makasagupa ang magaling na albularyo? Pasalamat na lang talaga ang aswang na iyon at hindi siya napuruhan at namatay. Pagmamalaking wika niya sa albularyo. Napangiti naman itong si Tata Esteban at ginulo ang buhok niya na para bang anak niya ito. Pagkatapos ay nagpaalam itong magpapahinga na muna. Sige po, Tata Esteban. Sabihan niyo lang po ako mamaya kung anong oras po tayo aalis. Saad niya sa albularyong matanda. Nakangiti naman itong nagsabing mga 7:00 ng gabi. Aalis ito mamaya. Sa paglipas ng ilang oras ay muling naging abala itong si Lolo Erning sa ginagawang panggagamot. At noon ngang sumapit na ang gabi ay agaran niya ng inihanda ang kanyang sarili. Nag-usal muna siya ng orasyon at iniihip sa katawan para sa pambakod. Nang sa gayoy, kung may makasagupa man silang nilalang at hindi kaaya-aya, ay hindi naman siya mapupuruhan kaagad. Matapos niyang mag-usal ng orasyon at maghanda ng mga gamit ay kaagad na siyang lumabas ng kwarto. Naghihintay na sa kanya si Tata Esteban sa labas ng bahay. Erning, iho, tara na, umalis na tayo para masimulan na natin ang gagawin. Pag-aayang sabi sa kanya ng matanda. Sige po, Tata Esteban. Maiksing tugon niya rito. Ay, teka, sandali. Aniya ng albularyo at may iniabot sa kanya. Noong tingnan niya ang bagay na ibinigay sa kanya ng albularyo, nakita niyang parang pabilog at kasing laki ng piso. May nakaukit na salitang Latin at nung mahawakan niya yon, ay para bang may boltaheng gumagapang sa kanyang katawan. Para siyang nakukuryente at lumalakas bigla ang kanyang pangangatawan. Natanong naman ni Lolo Erning kung ano ang bagay na yon na iniabot sa kanya ni Tata Esteban. Sinabi naman sa kanya na isang medalyon ng infinito ang bagay na binigay sa kanya at wag na wag niyang aalisin sa katawan yon pagkat matutulungan siya nito at maililigtas sa oras ng kapahamakan. Matapos nilang makapag-usap ay kaagad na silang umalis. Bitbit ang ilawan ay tinuntun nila ang kagubatan. Habang nasa daanan sila ay panay ang pagtatanong ni Lolo Erning kay Tata Esteban kung saan nga ba sila pupunta at ano ang kanilang gagawin. Sinenyasa naman siya na wag maingay at sumunod na lang rito. Ilang minuto pa ang lumipas nun ay may natatanaw na silang maliit na kubo at nakita niyang may maliit na sinagyo ng ilaw. Agad namang itinuro ng albularyong matanda ang kubo sa kanya at sinabing yon ang bahay ng lalaking kaanak ng kapitan. Sinadya ng kapitan sa dulo ng baryo na nakatira at sa liblib ang lalaking kaanak nito. Nang sa ganon ay hindi agad malaman ng mga taong ito ang may salarin sa mga nangyayaring kababalaghan sa baryo. Agarang nag-usal ng orasyon ng matanda at iniihip nito sa kanyang sarili at sinabihan rin siyang mag-usal ng sabulag nang sa gayoy makalapit sila ng palihim ng hindi nalalaman ng nilalang. Agad namang sinunod ni Lolo Erning ang sinabi ng matandang yon. Pagkatapos ay dahan-dahan na nilang nilapitan ang bahay ng aswang na sinasabi ni Tata Esteban.
Noong makalapit na sila ay ganoon na lamang ang kanilang gulat. Noong masilayan nila mula sa nakbukas na pintuan ang lalaking nakaubad ng pang-itaas habang nagpapahid ito ng lana sa katawan at para bang may inuusal ito habang nagpapahid. Dito na nakaramdam si Lolo ng konting pagkahilo at pananakit ng ulo. Kung kaya naman, nag-usal ng orasyong pangtigal po ang matanda. Tinapik siya sa balikat niya. Sa maniwala man kayo o sa hindi, kabaryo, noong tapikin ni Tata Esteban itong si Lolo Erning, ay biglang bumalik sa normal ang kanyang karamdaman. Dahil nga sa baguhan pa lamang siya, ay nakalimutan niya palang mag-usal ng tigal po. Nang sa gayoon ay hindi siya makapitan ng mga nilalang na nasa paligid. Lalo na ang mga inuusal na orasyon ng nasa kaliwa. Nangingiti namang nagwika sa kanya ang matandang marami pa siyang dapat na matutunan. Matapos ngang gumaan ang kanyang pakaramdam, ay nagsalita naman siya ng, Tata Esteban, may aswang po. Aswang ang lalaking nasa loob ng bahay. Oo, alam ko, Erning. Kaya ipanatag mo lang ang iyong sarili at lakasan mo ang loob mong matatalo natin ang aswang na iyan. Maya-maya pa ay nauna na ngang lumapit sa pintuan ang matanda at nag-usal ito ng orasyon na pangselyo sa pintuan. Nang sa ganoon ay hindi na makalabas pa ang aswang. Matapos ngang mag-usal nito ay sumunod naman siya ritong mag-usal ng pangsabulag at iniihip sa bahay para hindi mamalaya ng mga nilalang na nagbabantay sa labas. Pagkatapos ay inutusan siya ng matanda. Nagilitan niya ng buhay ang aswang bago pa ito makapaminsalang muli sa kanilang baryo. Gamit naman ang buntot ng pagi ay walang pag-aalinlangang ipinulupot niya yon sa leeg ng aswang. Nakatalikod kasi yon at hindi naramdaman ang aura niya dahil sa orasyong inusal niya para sa kanyang sarili. Pilit namang nagpupumiglas ang aswang na yon, ngunit mas malakas siya kaysa rito. Sa kadahilanang hindi pa natapos ng aswang ang pagpapalit anyo nito. Noong pinupuluputan niya ito ng buntot ng pagi, kung kaya hindi kalaunan ay nagilitan niya na ito ng buhay. Simula noon, kabaryo, ay wala nang karamdamang sakit ang mga kababaryo nila. Wala na rin silang narinig panghuni ng wakwak at ipinalabas nilang normal ang pagkamatay ng aswang. Nag-usal sila ng sabulag ng sa ganon ay hindi malalaman ng mga tao ang naging sanhi ng pagkamatay ng aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, kabaryo. Muli, maraming salamat. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo. Sa isang liblib na baryo, sa lugar ng Bicol, may isang lalaki na naging tagapagmana ng isang mutya at bumago ito sa kanyang buhay. Kilalanin natin si Biboy. Siya ay panganay sa 2 anak, Minalusing at Tonyo. Sila ay may taniman ng kakao. Binibenta nila ito sa merkado kapag hinog na at ang iba naman ay ginagawa niyang tableya. Isang payak ngunit kontento sa buhay ang pamilya. Puno din sa magagandang aral ang magkakapatid. Panahon ito ng bakasyon, kaya naman halos araw-araw nagsusuplay ng tableya si Biboy sa mga nagtitinda sa palengke. Pero ang tahimik na baryo ay may tinatagong lihim. Ang mga tao dito ay umiiwas sa usapin tungkol sa isang bagay gawa nga ng takot at kaligtasan. Hindi naging ligtas ang baryo sa mga umiiral na mga nilalang ng dilim, ang mga aswang. Kaya ang bawat bahay ay may mga nakapalibot na asin. Ginagawa ito ng mga tao pagsapit ng 5:00 ng hapon.
may nagpapausok pa ng mga balat ng niyog. Ang mga simpleng bagay na ito ay mabisang pangontra sa mga aswang. Nasa maliit na pook lamang ang baryo at napapaligiran ito ng mga matatayog at mayayabong na mga puno. Ang tanging lugar na matao ay ang sentro ng mga kalakal. Bukod nito ay literal na tahimik na ang buong lugar. Pagpatak pa lang ng alas 5 ay nagsisiuwian na ang mga tao sa kani-kanilang tahanan. Tanging pag-iingat at pag-iwas na lamang sa mga aswang ang nagagawa ng mga tao. Walang may naglakas loob na makipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Sa mga pagkakataong umaatake ang mga ito, tanging pagdarasal at takot na lamang ang lumulukob sa mga nakakarinig. Ang paligid na ganito ang nakamulatan ni Biboy. Gayunpaman, tinanggap na lamang niya ito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay ang pagdanasang lipulin lahat ang mga nilalang na nagbibigay sa kanila ng salot. Lumaki naman si Biboy na may mga naririnig na angil at hiyawan. Pagkaawa na lamang ang kanyang nararamdaman sa bawat biktima sa kanilang baryo. Ang mga katawang natatagpuan ay agad naman nilang sinusunog dahil sa pinaniniwalaang magdudulot ng kakaibang sakit ang bangkay na biktima ng mga aswang. Biboy, gumagabi na. Kunin mo na ang mga tableya. Utos ng ama habang nakitang nakatulala ang anak. Sige po itay. Tugon naman dito ni Biboy. Iniisip niya kasi kung saan ba nagmumula ang mga aswang na pilit ng bibiktima sa kanilang baryo. Bakit ang mga tao ay hindi man lang gumawa ng kilusan upang labanan ang mga salot sa gabi? Dito isa-isa niyang kinuha ang tableya na nasa mga bilao. Nasipat niya naman ang kumukonting usok ng balat ng mga niyog. At bago siya pumasok sa bahay, ay dinagdagan niya ang pagpapausok upang tumagal pa ito ng iilang oras. Hindi naman nila araw-araw ginagawa iyon, maliban na lamang kapag araw ng Martes at Sabado. Ito kasi sa mga araw na ito, madalas nang bibiktima ang mga aswang. Nanatili muna ang binatilyo sa maliit na balkonahe. Ang gabing iyon ay araw ng Sabado. Gamit lamang ang gasera na tanging nagbibigay ng konting liwanag sa paligid. Nag-aabang kasi si Biboy na makasilay siya ng aswang. Anak, matulog ka na. Ano pa ba ang ginagawa mo dyan sa labas? Sabado pa naman ngayon. Sambit dito ng kanyang ama. Opo itay, susunod na. Tugon ng anak na sinipat muna ang paligid bago ito tuluyang pumasok. Pagsapit ng umaga, lumakad na si Biboy patungong merkado upang maghatid na ng tableya. Medyo makulimlim pa ang paligid dahil alas 5 pa lang ng umaga. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, may nakita siyang isang matandang lalaki na nakasandal sa puno ng saging sa may gilid ng daan. Mabilis ang paghinga nito habang tinatakpan ng kamay ang tila malaking sugat sa kanyang tiyan. Agad naman itong nilapitan ni Biboy upang saklolohan. Manong, ayos lang po ba kayo? Mukhang malalim ang sugat ninyo. Teka lang at kukuha lang po ko ng mga dahon ng bayabas. Nag-aalalang wika ni Biboy. Wag na bata, hindi na rin ako magtatagal. Sadyang napuruhan ako. Tugon ng matanda habang hinahawakan ang kamay ni Biboy. Ano po bang nangyari sa inyo? Sino po bang may gawa niyan? Madiing tanong ng binatilyo. Aswang ang nakadali sa akin bata.
Sambit ng matanda na labis ikinagulat ni Biboy. Nakilala niya naman ang lalaking ito bilang si Mang Jose. Ayon sa matanda, nagmula pa siya sa malayong lugar. Napadpad lamang siya sa kanilang baryo dahil sa pagsugod niya sa aswang na siyang nananalasa din sa kanyang pinagmulang lugar. Inilahad niya sa binatilyo na isa siyang antingero. Dala na rin sa katandaan, may mga nakaligtaan na siyang mga kilos sa pakikipaglaban. Ika nga nila, kinakalawang na at may iniindan na ring karamdaman na likas sa katawan ng tao, antingero man o hindi. Makinig ka sa akin, Biboy. Wala na akong panahon na maganap pa ng tao na magtataglay ng tangan ko. Ramdam ko sa'yo ang pagiging mabuting nilalang. Kaya pakiusap, tanggapin mo ito. Ang bagay na ito ay makakatulong upang tugisin ang mga aswang. Wika ni Mang Jose habang iniaabot ang mutya ng kampana. Ipinaliwanag ni Mang Jose ang lahat. Abot sa makakaya niyang habang hirap na sa kanyang kalagayan. Hanggang sa nagbitiw na, nang huling hininga ang matanda at tuluyan na itong lumisan. Itinago ni Biboy ang kwintas ng mutya. Mabilis siyang tumakbo at humingi ng tulong. Nang makita na ng mga tao ang katawan ng matanda, ay agad naman silang nagsagawa ng siga at sinunog na ang bangkay nito. Habang nagliliyab na sa apoy, ang antingero ay marahan niyang kinapa ang bulsa kung nasaan ang mutya. Naging malaking palaisipan pa sa kanya ang bagay na yon. Marami pa kasi siyang katanungan ngunit hindi na ito nasagot ni Mang Jose. Isa na namang kawawang kaluluwa ang kinuha ng mga demonyong aswang na yan. Sambit ni Tonyo matapos mabalitaan ang nangyari. Malamang tay, nakatakas pa siya kagabi, ngunit nagtamo ng malalang sugat. Wika naman dito ni Biboy. Hindi naman ipinaalam ni Biboy ang nakuha niyang mutya mula sa matanda. May kamalayan naman siya sa mga antingero, base na rin sa mga kwentong nakakalakihan niya. Habang sinisipat niya ang mutya, ay iniisip niya kung totoo ba ito at papaano ito gagamitin. Konting detalye lang kasi ang nabanggit ng matanda bago ito tuluyang bawian ng buhay. Kinagabihan sa mismong araw na iyon, habang nakahiga niya ito, ay nakaramdam siya ng pagiging balisa. Umaalinsangan ang paligid at hindi ito mapakali. Kaya naman lumabas muna si Biboy upang magpahangin sa balkonahe. Sa ilang minuto pa lamang nitong pananatili ay may napansin siyang isang babae na naglalakad. Subalit taliwas ang galaw nito sa taong normal na naglalakad. Tila lumulutang sa ere ang babaeng yon. Animoy dumaan lang ito sa kanilang tapat, ngunit hindi pa sumasayad sa lupa ang mga paa. Nakasuot ito ng mahaba at puting damit, ngunit madumi. Napagtanto na lamang niya na baka isang multo ang kanyang nakita. Natatakot man si Biboy, pero pilit niya itong nilabanan. Sinipat pa niya kung saan ito nagpunta, hanggang sa nawala na ito sa dilim. Ang mga kakaiba at nakakatakot na mga karanasan ay halos gabi-gabi niya nang nararanasan simula noong mapunta sa kanya ang mutya ng kampana. May mga pagkakataon na nakakasilay na lamang siya ng kakaibang nilalang kahit pa mataas ang tirik ng araw. Isang araw nun, habang abala siya sa paghahatid ng mga tableya sa mga tindahan ay may napansin siyang babae. Nasa 30 na ang edad nito,
at maiging nakatutok ito sa kanya. Lalapitan sana ito ni Biboy. Baka nais bumili ng tableya. Ngunit ang mukha nito ay tila galit na galit. Umiwas na lamang siya dito. Ngunit kahit saan siya magpunta, ay laging nasa tapat niya ito. Para bang sinisipat ang kanyang buong katawan. Nang maubos na ang mga dala ay nagpasya na siyang umuwi. Mabuti na lamang at hindi na ito sumunod sa kanya. Subalit pagsapit ng gabi, habang nagkwekwentuhan ang mag-anak, matapos ang hapunan, ay nakarinig sila ng tik-tik. Agad naman silang kumilos, gaya ng nakasanayan sa tuwing may nagpaparamdam na aswang. Pumasok na ng kwarto si Lusing kasama ang anak na si Lira at nag-umpisang magrosaryo, habang ang mag-ama naman ay kumuha ng asin at ibinudbod sa loob ng bahay. Sa may sala pumwesto si Tonyo, habang nasa kusina naman si Biboy, bitbit ang kanyang itak, hanggang sa may dumapo na sa kanilang bubong. Dito mas nilakasan pa ng mag-ina ang pagdarasal na tila kinaiirita ng tiktik. Kumuha naman si Tonyo ng mahabang sibat na gawa sa kawayan at nakahanda na kung sakaling susubukan ng aswang na wasakin ang bubong nila. Sa isip naman ni Biboy, alam niyang hindi nagsisinungaling itong si Mang Jose tungkol sa mutya, kaya marahan siyang lumabas ng kusina at sinipat kung saan banda ang aswang nakadapo. Hanggang sa nakita niya ang pakpak ng aswang na nakatalikod mula sa kanyang lokasyon. Walang pag-atubili ay sinabuyan niya ito ng asin, dahilan upang umangil at lumipat sa puno ang aswang. Kitang-kita ni Biboy ang malahiganting paniki na nasa puno nagtatago. Lumakad naman siya at dinuro niya ng itak ang nilalang na yon. Batid niya ang pagdadalawang isip nito na umatake sa kanya. Pinagbabato niya ng asin ang puno hanggang sa lumipad papalayo ang nilalang. "Biboy, bakit ka lumabas? Bumalik ka na dito." Sigaw na sambit ng ama habang nakasilip naman sa kanilang bintana. Pagkaakyat niya ay pinagsabihan siya ng ama na wag nang gagawin ulit ang ginawa niya. Labis itong nag-aalala para sa kanyang anak. Pero alam ni Biboy na hindi lamang ang asin ang dahilan kung bakit umalis ang aswang na yon. Ramdam niya ang kakaibang tapang at lakas sa mga sandaling nakaharap niya ang tiktik. Sa kanyang paghiga ay hinawakan at sinipat niyang maigi ang kwintas na yon. Tila ba may dumadaloy na kakaibang enerhiya na nagmumula dito patungo sa kanyang katawan. Napangisi naman si Biboy at sumagi sa isipan na isa na siyang lihitimong antingero. Isang gabi, biglang nagising si Biboy at nakaramdam ng mabigat na enerhiya. Lumabas siya ng kwarto at batid niya na mahimbing na ang pagkakatulog ng kanyang pamilya. Kinuha niya ang itak at sibat. Sa paglabas niya ng bahay ay nakatanaw siya sa bahaging may nararamdaman siyang kasamaan. Isang maliwanag na gabi, buhat sa sikat ng buwan. Matapang na tinungo ni Biboy ang lugar na iyon at doon niya nakita ang iilang kabahayan na nagkakagulo dahil umano sa isang aswang. Hanggang sa nakita niya ang isang nilalang na lumipad at dumapo pa sa isa pang bahay. Palihim na tinungo ang bahay habang kinakalampag ng tiktik. Ang bubong ng bahay ay humarap ng posisyon si Biboy upang maibato niya ang sibat. Sa buong lakas at tapang ay malakas niyang ibinato
ang sibat na iyon sa likuran ng aswang, dahilan upang mahulog ito at lumagapak sa lupa. Sa pagkakataong iyon ay mabilis na nilapitan ni B-Boy ang nilalang na iyon at inundayan ng taga. At nang mapansin ng mga tao na hindi na nakakalipad pa ang aswang, ay bumaba sila ng bahay at tinulungan nila si B-Boy. Walang awang binanata nila ang salot sa baryo. Mga palo at taga ang umulan sa aswang, dahilan sa tuluyan nitong kamatayan. Nagliliyab na ang aswang nang makarating si Tonyo kasama naman ang pamilya. Doon nalaman nila ang ginawang katapangan ni B-Boy. Pero imbes na matuwa, dala na rin sa matinding pag-aalala, ay pinagalitan ng ama si B-Boy at hinila pauwi ng bahay. Habang nasa daan ay tumanggap ng mga salita si B-Boy mula naman sa kanyang ama. Pero sa kabila nito, tila kaginhawaan sa dibdib ni B-Boy ang namutawi. Hindi niya akalain na nagawa niyang pabagsakin ang aswang na yon. B-Boy, nais mo bang magpakamatay? Alam mo ba na napakadelikado ng iyong ginawa? Paano kung nabiktima ka ng aswang na yon? Wika ng ama sa magkahalong galit at pag-aalala. Hindi na lang sumagot si B-Boy at nagtungo na ito sa kanyang kwarto, alinsunod na rin sa pakiusap ng kanyang ina. Doon sa kanyang kwarto ay napangisi na lamang siya dahil sa wakas may kakayahan na siyang makipaglaban sa mga salot ng baryo. Kinabukasan naman ay naging usap-usapan ang ginawa ni B-Boy. Tila ba biglang sumikat ang kanyang pangalan. Namangha ang mga tao at nagpasalamat sa kanyang ginawa habang naglalakad siya patungong palengke. Nakaramdam naman siya ng hiya, ngunit may pagmamalaki sa kanyang sarili. Ang mga ngiti ng tao ay nagpapalakas pa, lalo sa loob ni B-Boy na muling sumaguba ng isa pang aswang. Ang pangyayaring iyon ay nasundan pa ng makailang ulit. Ngunit matinding takot naman at pangamba ang dulot nito sa kanyang pamilya. Magtapat ka nga sa akin, B-Boy. Bakit ba lumakas ang loob mo na harapin ng mga aswang? Hindi ka naman ganyan dati ah. Alam mo ba na sa tuwing nababalitaan namin na nakikipaglaban ka na naman sa aswang, halos ikamatay na namin sa matinding pag-aalala? Wika naman dito ng kanyang ama. Sa mga salitang yun, hindi na naitago pa ni B-Boy ang totoong dahilan. Dito niya ipinagtapat sa kanyang pamilya ang tungkol sa mutya, kung papaano niya ito nakuha. Hindi naman ito natanggap ng kanyang ama dahil nga sa takot nito na baka mapahamak ang kanilang anak. Itay, hanggang kailan na lang ba tayo mabubuhay sa takot? Para tayong nakakulong sa lugar nito. Sa tuwing sasapit ang dilim, magsusunog na lang ba tayo ng bangkay sa tuwing may nabibiktimang mga aswang na yan? Paano kung isa sa atin ang mabiktima, tay? Kung ayaw at sa gusto nyo, lalaban ako, tay. Mas mabuti nang mamatay na lumalaban. Katwiran naman dito ng binatilyo. Iyan ba ang natutunan mo sa mutya? Ang sumagot sa akin ng ganyan? Ayaw ko lang na mapahamak ka. Demonyong kalaban mo. Demonyo. Wika ng ama sa mataas na tono. Nagkaroon ng hidwaan ang mag-ama sa gabing yun. Natigil lamang sila dahil naman sa pagsasalita ni Lucing. Wala naman kinampihan ang ilaw ng tahanan. Habang nasa kwarto si B-Boy ay napaisip ito ng gusto. Wala namang mali sa kanyang ginawa. Oo, naiintindihan niya ang takot ng ama. Pero kung mananatili silang magpapakulong sa takot, ano na lang ang mangyayari sa kanilang baryo? Hahayaan na lang ba nila na isa-isa silang mawala
ng dahil sa aswang. Mga bagay na mas pinili ni Biboy na bigyan ng kasagutan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga nilalang. Isang hapon, bandang 5:00, naabutan ni Tonyo na pinag-aagawan ni Lusing at ng isang babaeng silira sa mismong likuran ng bahay. Agad siyang tumakbo upang tulungan ang asawa. Imbis na matakot ang babae, ay mas naging determinado pa itong makuha si Lira. Hanggang sa isang hampas ng kamay nito, ay tumilapon si Tonyo. Pati na rin itong si Lusing. Tangay na ng babae ang bunsong anak. Akmang tatakas na sana ito. Bitbit ang bata. Isang malakas na suntok ang sumalubong dito. Nabitawan ang bata at halos mawasak ang dingding ng bahay kung saan bumanda ang nilalang na yon. Pero mabilis itong tumayo at humarap kay Biboy. Marahang ibinaba ng nilalang ang katawan at pumorma na lulundag. Lumabas ang mga pangil nito at dito inatake si Biboy. Subalit nahawakan ni Biboy ang leeg ng nilalang at inundayan ng matinding sapak ng paulit-ulit gamit naman ang isang kamay. Doon nasaksihan ng mag-anak kung gaano kalakas si Biboy. Kahit minsan, hindi pa nila ito nakitang nakipaglaban kahit kanino. Bumulagta ang aswang dahil lang sa mga sapak ni Biboy. At sa huli ay itinarak niya ang sibat sa katawan ng aswang. Buhay pa naman ang nilalang na yon, ngunit nangihina na ito ng gusto. Hinila niya ang katawan ng aswang at inilabas sa bakuran. Doon niya ito sinindihan. Malalakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa nagliliyab na aswang, dahilan upang magsilabasan ang kanilang mga kapitbahay. Laking tuwa naman ang mga ito dahil isang demonyo na naman ang napaslang ni Biboy. Sa nakita ng kanyang ama, napagtanto niya na mali ang kanyang iniisip. Papaano na lang kung walang tangan si Biboy? Tiyak, matatangay na ng tuluyan itong si Lira. Sa mga ngiti at kasiyahan ng mga tao, ay nakita ni Tonyo ang hinaharap ng kanilang baryo na malaya sa banta ng mga aswang. Biboy anak, pasensya ka na sa mga pinagsasabi ko noong nakaraan. Bunga lang yon sa aking matinding takot at pangamba na baka mawala ka sa amin. Pero tama ka nga anak, kailangan ng ating baryo ng tagapagtanggol. Hiling ko lang sana, mag-ingat ka sa bawat laban mo. Wika dito ng kanyang ama. Naiintindihan kita, Itay. Magtiwala lang po kayo sa akin. Alam ko ang bigat ng responsibilidad na inata sa akin. Pero sa unti-unti, natanggap ko na po ito dahil nakikita ko mga ngiti sa labi ng mga tao at sa pakiramdam na isang malaya. Tugon naman dito ng anak. Sa paglipas ng panahon, ay nagpatuloy si Biboy sa kanyang gawain. Ang nag-iisang antingero sa kanilang baryo. Hanggang sa nagbinata na ito at naging mas malupit pa kontra sa mga aswang. Walang laban na hindi na ipanalo si Biboy. Buo din ang suporta ng mga tao na tumulong sa kanya sa tuwing nahihirapan ito sa laban. Malakas man ang kanyang pisikal na aspeto, ngunit kulang naman siya sa espiritual na kaalaman at ito ang dahilan kung bakit nakapuslit sa kanilang baryo ang mahikang itim na gawa ng isang mangkukulam. Dahil sa nakatuon ang lahat sa aswang, hindi nila namalayan ang pagpasok ng isang lalaki sa kanilang baryo na nagdulot ng salot na kahit si Biboy hindi alam kung papaano ito gagamutin.
May mga tao nang sumangguni sa gawa nga ng hindi maipaliwanag na sakit, ngunit wala namang kaalam-alam si Biboy pagdating sa panggagamot. Ang pagkalat ng sakit ay naging malaking hamon para kay Biboy. Bago pa man may mamatay sa sakit na iyon, ay sinubukan ni Biboy na maghanap ng albularyo sa mga karatig na baryo. Makalipas ang 1 linggo, ay nakabalik na si Biboy kasama ang albularyong itago natin sa pangalang Mang Igme. Subalit, 3 kabahayan agad ang nakita niyang may pinaglalamayan. Ang mga mata ng tao ay naging matamlay at malungkot. Diyos ko, anong lagi mang bumalot sa lugar na ito, Biboy? Gulat na wika ng albularyo. Hindi naman makapagsalita si Biboy sa pagkagulat din sa kanyang mga nakita. Hindi na lamang sila dumaan sa mga namatayan at dumiretso na sa bahay upang maisagawa na ng albularyo ang pangontra sa sumpa na lumulukob sa buong lugar. Matapos may pakilala ni Biboy ang kasama sa pamilya, ay hindi na sila nagtagal sa tunay na pakay nito. Ipinagamit ni Biboy ang kanyang kwarto para sa mga kagamitan at sa ritual ng albularyo. Ilang oras din na nagkulong ang matanda sa kwarto, habang hindi naman mapakali ang binata na naghihintay sa resulta ng ritual. Layunin ni Igme na matukoy ang kinaroroonan ng mangkukulam. Ilang oras pa bago lumabas ang matanda na mukhang hapong-hapuna, uminom muna ito ng tubig bago naman inilahad ang kanyang nalaman. Masyadong mailap ang mangkukulam, Biboy. Hindi ko man natukoy ang eksaktong kinaroroonan nito, ngunit nakikilala ko siya. Siya si Ungga. Minsan ko na siyang nakaharap, subalit nakatakas dahil sa pagiging tuso nito. Sa tangan mo, Biboy, tiyak akong matatalo mo siya. Sa ngayon, dapat nating makilala ang huling pinadapuan niya ng sakit. Salaysay dito ng albularyo. Sige po, Mang Igme. Aalamin ko ang huling biktima ng demonyong yan. Tugon dito ni Biboy. Agad nang lumakad ang antingero kahit papalubog na ang araw. Bago naman lumalim ang gabi, ay nakabalik na ang binata at magkasabay silang umalis ng albularyo upang puntahan ang biktima na isang batang babae. Sa mga ginawang ritual at panggagamot ay natukoy ni Igme ang kinaroroonan ng mangkukulam. Habang nakikipaglaban pa sa espiritual na aspeto, ang matandang albularyo ay pinalakad na nito ang antingero papunta sa itinurong lugar. Dito mabilis na umalis si Biboy at nagpunta sa kagubatan. Doon niya natagpuan ang maliit na kubo na may nakasinding gasera sa loob nito. Hindi pa man siya nakalapit, ay narinig niya na ang mga inkantasyon ng nilalang. Maingat niya itong sinilip mula naman sa may siwang. Subalit may isang ahas na mabilis pumulupot sa kanyang paa. May kalakihan ito. Agad niya namang hinawakan ang ulo at pinagahampas sa lupa, dahilan upang mapansin ito ng mangkukulam. Sino ka? Matapang na tanong ng mangkukulam habang nakatungaw ito sa bintana. Ako ang dapat magtanong sa inyo. Sino ka at bakit mo nilagyan ng salot ang aming baryo? Galit na tanong dito ng binata. Isa kang antingero, sambit ng mangkukulam habang inaamoy ang hangin. Bahagyang nagkatitigan ang dalawa at buong lakas na inihagis ng antingero ang malaking ahas na wala ng buhay doon sa mangkukulam. Sinipa naman ni Biboy ang pinto at sa kanyang pagpasok
Isang malakas na tigalpo ang kanyang natanggap, dahilan upang tumilapon siya palabas. Naging malakas na sandata ng mangkukulam ang malalakas nitong usal laban sa antingero. Hindi man lang nakalapit si Biboy sa ginagawa ni Ungga. Humahalakhak na ang hukluban at ipinagmamayabang pa ang kakayahan nito. Malakas ka lang antingero sa pisikalan, pero tingnan natin ang lakas mo laban sa aking mahika. Natatawang sambit dito ng mangkukulam. Napatigil naman si Biboy at nag-isip ng paraan hanggang sa nakita niya ang mga tuyong dahon ng saging sa paligid. Inipon niya ang mga ito at inilagay sa ibabang parte ng kubo, at dito sinindihan ang mga dahon. Mabilis na umapoy agad ang kubo. Nasunog ang isang bahagi nito. Akmang tatakas na sa bintana ang mangkukulam, ngunit nakaabang na pala si Biboy doon. Bumalik sa loob si Ungga at halatang natataranta na. Demonyo ka, dahon ng saging lang pala ang katapat mo. Sige, lumabas ka ngayon. Paghahamon ni Biboy na nakahanda na sa kanyang itak. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa lamang sa amakan ang kubo ng mangkukulam, hanggang sa tanging pagsigaw na lamang ang nagawa ng mangkukulam na yon. At dahil sa hindi na natiis ang init, ay lumabas na ito ng bahay. Doon siya nahawakan ni Biboy. Isang malakas na suntok, dahilan upang tumilapon pabalik ng kubo ang mangkukulam. Tila impyerno sa lupa ang naranasan ni Ungga nang magliyab ang kanyang katawan. Kitang-kita naman ni Biboy ang pakikipaglaban ni Ungga sa apoy, hanggang sa tuluyan na itong bumagsak at natupok. Ang baryo namang iyon ay muling nailigtas sa tiyak na kapahamakan na dulot ng mangkukulam. Sa kadailanang ito ay ninais ni Biboy na aralin ang mga usal na panlaban sa ganitong kalaban. Ang buhay ni Biboy ay tuluyan ng nagbago simula nang pasukin niya ang mundo ng lihim na karunungan sa tulong ng mutya ng kampana. Hanggang dito na lang ang kwento natin, mga kabaryo. Maraming salamat sa inyo. Okay, opinion ko sa kwento natin. Grabe, hindi na bago sa atin yung mutya ng kampana. Alam naman natin kung gaano kalakas yan. Pati dun sa kwentong baryo natin, siguro lagpas 5 kwento na yung may tangan ng mutya ng kampana, no? Ang parang pinagkaiba lang neto, binigay ng matanda kay Biboy yung mutya. Siguro maganda rin kung nagkwento yung matanda, no, tungkol sa buhay niya. Kasi feeling ko mas maraming karanasan yon kaysa kay Biboy. Sa ngayon, huli kong nakausap si Biboy. Hindi ko sure kung siya talaga si Biboy. Pwede kasing, alam mo na, kakilala o ganun. Matagal na. Almost 4 months na. Kasi matagal na tong kwento na to. Ngayon lang natin na ere. Kaya Biboy, o kung sino man yung nagpadala, ito na yung storya mo. Yan. Comment kayo sa baba para mabasa niya, mabasa ko rin. Nga pala, kabaryo, baka magkaroon tayo ng isang channel natin about naman sa multo. Kasi yun nga, matagal ko nang sinasabi sa inyo na ang dami nagpapadala sa atin about sa multo. Ayoko namang ihalo dito kasi medyo hindi maganda. So titingnan natin, gagawa tayo ng channel na puro multo. Sasabihin ko sa inyo yung name nun pag okay na. Kasi tansya ko lagpas 15 story na yon yung hawak ko. Pero titingnan pa natin. Kaya tutok lang muna kayo. Saka medyo namamalat ako, saka kinakapos. Ang gagawin natin tuwing gabi na yon. So bali
Yung kwentong baryo natin, yung main, 10:30 ng umaga. Ito naman 4:30 ng hapon. Siguro yung kwentong alakbay natin kasi alas 2 eh. Minsan 1:00, alas 2 yun. Tapos ito 4:30. Tapos sa gabi siguro, okay sa inyo? Pwede kayo mag-suggest between 6 p.m. to 8 p.m. Yan. Suggest kayo para magawan ko ng schedule yung kwento ng about sa multo. So yan, tingnan lang natin. Ngayon medyo masama talaga yung paramdam ko, pero pinipilit kong inarito para sa inyo. So salamat ulit sa mga sumusuporta. Paano? Hanggang dito na lang muna yung kwento natin, kabaryo. Hanggang sa susunod. Maraming salamat.